Ayong for today's video, ito po yung ating gagawin ngayon. White cookies po ito kung tawagin dito sa amin. Or eggnog cookies na din kasi eggnog na eggnog po yung lasa ng cookies na ito. Pwede po natin itong pang-display talaga sa ating stante. Kaya umpisahan na po natin. So dito mga ga, sa ating dry na mixing bowl ay gagamit lang po tayo dito ng 6 na piraso na large na itlog. And then batihin lang po natin yan hanggang sa umalsa yung ating itlog. Ayan mga ga, pag ganito na yung consistency ng ating itlog ay utay-utay na po natin ilagay dito yung 2 in 1/2 cup po natin na white sugar. At nang naubos na po nating nailagay lahat yung ating asukal, ay hintayin lang po natin yan or batihin lang po talaga natin yan hanggang sa matunaw talaga yung ating asukal. At pagkalipas ng mga ilang minuto ay tingnan lang po talaga natin kung ito'y tunaw na ba yung ating asukal. Pag nakapa po natin na magaspang pa, ay hindi pa yan tunaw yung ating asukal, ay batihin pa natin yan ng mga ilan pang mga minuto. At pagkalipas ng mga ilang minuto ay kapain po natin ulit at pagka malinis na, itong mga ga ay malinis na, hindi na po magaspang, ibig sabihin ay okay na po ito. Ilipat ko lang po dito sa medyo malaki po natin na bowl. Kung wala kayong stand mixer mga gang, dahil maliit lang naman itong ating recipe, ay pwede talaga na gumamit po tayo dito ng hand mixer kasi konti lang naman yung ating recipe ngayon. At isunod na natin ditong ilagay yung ating 380 grams ng all-purpose flour or 2 in 1/2 cup. At kung maaari lang po, gagamit po kayo ng gramuhan para po dito sa ating all-purpose flour para maging accurate talaga yung timbang ng inyong harina para hindi kayo ma-fail dito sa ating cookies. At dito mga ga, maglagay po tayo ng 100 grams ng cornstarch or 1 cup. At lagyan natin ito ng 1 teaspoon ng baking powder. Mga ga, nag-add pala ako dito ng 1 teaspoon ng vanilla. Hindi ko lang naipakita, hindi na-on yung ating camera. At gamitan na po natin ito ng kamay para mapadali po natin yung ating paghalo at nang masigurado po talaga natin na halong-halo po yung ating harina dito sa ating itlog. At iwasan lang po natin itong ma-overmix. Pag nakikita po natin na nag-well combine na po yung ating flour dito sa ating itlog ay okay na po yan. Transfer na po natin ito sa ating piping bag. At para hindi didikit talaga mga ga yung ating mixture dito sa ating plancha, ay pwede kayong magdas ng kahit kaunti lang po na harina dito sa ating plancha. Para hindi didikit, para hindi kayo mahirapan sa pagtanggal. Lalo na pag basa yung ating plancha or bagong hugas, ay kailangan po talaga na magdas po kayo dito ng harina. Itong aking plancha mga ga ay may kunti po itong harina. At bago po natin ito lutuin, ay i-rest muna natin yung ating mixture ng mga 3 oras. Bali, hintayin muna natin na mag-dry itong ating mixture bago po natin ito isalang. At pagkalipas ng 3 oras mga ga, ito na po yung ating mixture. Medyo dry na siya. Pwede na po natin itong isalang at kailangan ay mainit na po yung ating oven bago po natin ito lutuin. At lutuin ko lang po ito dito sa ating gas oven sa loob ng 20 to 25 minutes sa may preheated 180 degrees Celsius. At sa pagluto po natin dito ay diretso na po ito crispy. Pag umalsa na sa ilalim ay ilipat na po sa ibabaw. Ayan pong apoy ng ating oven. Nasa 180 degrees Celsius lang. Parang nagluluto lang po tayo niyan ng mga buns. At pag ganito na ka-golden brown mga ga, ay okay na po ito. Crispy na po ito. At ang bintahan po natin dito mga ga ay depende po ho yan sa laki ng inyong sumpit, kung malaki ba or maliit ang inyong sumpit. Ang kailangan lang po, kayo'y mag-costing lang bago po kayo magbenta para malaman po ninyo kung magkano yung bintahan po ninyo sa laki ng inyong sumpit. At pwede talaga natin itong balutin at pwede din ilagay natin sa ating mga closed jar. At hanggang dito lang po yung ating video. Sana makatulong po sa inyo ito yung ating recipe. Ito pong muli ang inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!